Arangkada, magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig. At lalong-lalo na po sa mga nakatutok sa atin ngayon via Radyo Agree 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Carl. Ayan. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing 10 to 11 in the morning po, Miyerkules at Biyernes. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang ating mga butihing direktor. Ang ating Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Good morning po, sir. Sa ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Sa ating ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, kay Sir Elijah Z. Davalos. Good morning po, sir. Sa ating BPED Chief and Interim Head po ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division, kay Sir Andres M. Tuates Jr. At kay Sir Nelson C. Santiago po ng LSD and Interim Director po ng ating Research and Development. Ayan. At binabati rin po namin ang aming masisipag na section heads ng ACD, Sir Jet Molek Subaba, Ma'am Bess G.S. Magararo, section head po ng States. At syempre, isang mainit din po na pagbati sa lahat ng mga empleyadong naririto po at nakikinig, lalong-lalo po sa ating mga drivers. Nawa po ay lagi po tayong manatiling ligtas sa ating mga biyahe. Pati na rin po sa ating magigiting na security guards na lagi pong nakatutok o nakikinig sa ating live ngayon. Pagbati rin po sa ating mga kasamahan, syempre nung nasa fieldworks, nasa travel ngayong araw. Ayan, sa usapang RCEF po ay tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon po ukol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano po ito makakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive sector po ng agrikultura sa ating bansa. Yan. Sa huling episode nga po ay tinalakay po natin ang mga impormasyon po tungkol sa Youth for Mechanization or Y4M Advocacy, partner. Kasama natin si Mr. Jet Molek Subaba, ang Supervising Science Research Specialist mula sa Applied Communication Division ng ating ahensya o ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kung na-miss po natin ang ating episode kahapon, maaari po natin itong makita at mapanood sa ating Facebook page ng Radyo Agree 90.1 PhilMec at sa DA PhilMec at syempre sa ating RCEF Extension Program Facebook page. Tama ka dyan, no, Carl? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay panoorin po muna natin ang balitang RCEF para sa mga impormasyon nitong mga nakaraang linggo. Ayan, panoorin po natin at pakinggan ang balitang RCEF. RCEF Enterprise Workshops patuloy na idinaraos. Sumalang nga ang mga probinsya ng Lanao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte sa Orientation Workshop on Farm Machinery Operation, Management and Enterprise Development for Post-Harvest Technologies noong June 3 to 5 at June 10 to 12. Nasa 99 na FCA members ang lumahok rito. Senator Gatchalian bumisita sa PhilMec. Bumisita si Senator Sherwin Gatchalian sa PhilMec noong June 5 upang alamin ang mga programa nito sa rice, lalo na ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Personal niyang nasaksihan ng mga iba't ibang inisyatibo ng ahensya ukol sa rice. BPI sumailalim sa training workshop ng PhilMec. Isinagawa ang unang batch ng training course on the operation and maintenance of drying and milling technologies
para sa mga technical staff ng Bureau of Plant Industry noong June 9 to 13 sa PhilMec. Layunin ng pagsasanay na maibahagi sa mga lumahok ang mga recommended practices sa drying at milling technologies. Mindoro FCA sumailalim sa RPS Enterprise Workshop. 10 FCA beneficiaries mula sa Oriental at Occidental Mindoro ang lumahok sa 4 na araw na training workshop sa Rice Processing System Enterprise na isinagawa ng EDD noong May 20 to 23 sa San Jose Occidental, Mindoro. Layon ng pagsasanay na palakasin ng kakayahan ng mga kooperatiba at LGU sa pamamahala ng kanilang RPS. Pagsasanay sa Crop Establishment Technologies isinagawa ng TMTD. Noong June 10 to 11, nagsagawa ang TMTD ng 2 batches ng pagsasanay sa Leyte at Nueva Ecija. Tinalakay ang tamang seedling preparation kasama ang 9 FCA sa Leyte, habang Mechanized Rice Crop Establishment Technologies naman ang ibinahagi sa 21 members ng isang FCA sa Nueva Ecija. PhilMec lumahok sa F2C2 meeting ng Region 10. Lumahok ang PhilMec sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Program Mid-Year Coordination Meeting para sa Region 10 noong June 11 sa Cagayan de Oro. Layunin ng aktibidad na magbigay ng update, magsama-sama at ang commitment ng bawat kasamahang ahensya kabilang ang PhilMec. FMFOD nakibahagi sa Palay Sikatan 2.0. Nagbahagi ng kaalaman at kasanayan patungkol sa paggamit ng maintenance ng precision rice seeder ang FMFOD sa Palay Sikatan 2.0 noong June 11 sa San Miguel, Bulacan. Ito ay naglalayong magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magsasaka, ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa nasabing aktibidad. Makinaryang RCEF sumailalim sa technical verification at functional testing. Isinagawa ang ilang technical verification at functional testing sa mga makinarya mula sa RCEF Mechanization Program itong June 2 to 11 sa piling FCAs at lokal na pamahalaan sa Luzon at Mindanao. Layunin nito na masuring mabuti ang kalidad ng bawat makinarya at pasilidad mula sa programa upang masiguro ang tiyak na kapakinabangan nito sa mga benepisyaryo. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Huwag din natin kalimutan to hit the like button at i-share ang ating live. Ayan, para naman po sa mga nanonood ngayon sa ating live stream sa DA PhilMec Radio Agri 90.1 FM at sa RCEF Extension Program ay maaari po kayong mag-iwan ng comments at amin po itong babasahin mamaya. Ngayong episode po ay makakasama po natin si Mr. John Lloyd Mina, Science Research Specialist 1 mula sa Applied Communication Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Tatalakayin naman po natin ang Crop Establishment System Advocacy Campaign. Ayan, magandang araw po. Kuya Lloyd, ayan. Sir, baka may gusto po kayong i-shout out. Ayan, good morning po sa ating mga... Una, syempre gusto mo nang batiin ang ating mga tagapakinig ngayong umaga sa ating mga live stream din. Ayan, sa ating Radio Agri Facebook page. Ayan. So, gusto ko ding batiin ang ating mga ka-office mates. Ayan. At syempre si Jonah. Nakasama ko kanina sa morning kwentuhan. So, ako po ulit itong mga kasama nyo ngayong umaga. And sa ating mga kaibigan po sa
iba't ibang dako ng bansa. Iba't ibang dako Dako ng ng bansa. bansa. Ayan. So, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So, ready ka na ba, Kuya Lloyd? Sir Lloyd? Kuya na lang. Yes. Ayan. Ayan. Para po umpisahan natin ang ating talakayan, ayan, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners or live viewers kung ano po ang programang Crop Establishment System? Kala ko crust, thin crust. Ayan. So, backgrounder lang bago ko ibigay yung quick background lang kung paano siya naging crop establishment system. Ito kasi ay under pa rin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na RCEF Mechanization Program na sub-project. Siya ay isang sub-project ng RCEF. Kumbaga, nung una siya ay tinatawag na Crop Establishment Technology Sub-Project. Kumbaga, nung time kasi na yon, parang medyo mababa talaga kasi yung utilization rate ng ating mga machines that time. So, before, nag-isip ang team ng Filmec together with the other implementation units, ganyan na bumuo tayo ng programa na makakapag-address ng kakulangan kung bakit hindi ginagamit at kung bakit hindi rin siya ina-adapt ng ating mga magasakang beneficiaryo ng RCEF Mechanization Program. So, ayun. So, kumbaga parang sa Filmec kasi diba gusto natin na ibigay lahat yung kumpletong proseso. So, noong una, Crop Establishment Technologies lang siya na nakasama yung mechanical transplanter at ating precision seeder. So, after ilang meetings, ilang brainstormings and agreements with the other units and bosses, kumbaga naging system na siya. Kumbaga, parang gusto natin ibigay yung from land prep to harvesting. Kumbaga parang ang farmer kasi kailangan makita nila yung full benefits talaga. Although we are highlighting yung ating crop establishment technologies which is transplanters and precision seeders. So nilunsad yung crop establishment system ayan upang mapataas yung adoption and utilization rate ng ating mga makineryang pantanim. Ayun. So, Kuya Lloyd, sino po yung mga beneficiaryo ng CES o ng Crop Establishment System po na advocacy? Ayan. So, yung mga beneficiaryo natin ay yung ating mga ang mga farmers, cooperatives and associations natin na mga beneficiaryo na ng RCEF Mechanization Program. So, nahati siya doon sa mga beneficiaryo na nakatanggap na ng mga makineryang pantanim o yung crop establishment technologies. So, parang 50% doon yun yung ini-invite namin at yung 50% naman yung mga farmers, cooperatives and associations na interesado ngunit hindi pa nakatatanggap ng mga machines. So, ayun po. So, tanong ko lang din po, Kuya Lloyd, ano po ba yung nais gawin ng programa pong Crop Establishment System? Ayan, dahil nabanggit natin yung system, i-highlight natin yung term na system. So, gusto natin makabuo ng machinery protocol na ibibigay natin sa ating mga magasaka na beneficiaryo ng RCEF Mechanization Program na meron siyang process doon from land prep, seedling preparation, from harvesting. Kumbaga, naka-include talaga yung crop establishment system o kumbaga yung mga crop establishment technologies. Kasi nabanggit nga namin during our campaigns, dahil pa ay makineryang pantanim, push na yan sa Palayan campaign na ayaw natin na mabitin yung mga farmers. Kailangan, para makuha nila yung full benefits ng mechanization, kailangan wag ma-left out yung paglilipat tanim or mga crop establishment technologies, kailangan gamitin pa din. Like parang pag nagluluto tayo ng adobo, di ba? Parang ang hirap naman kapag walang suka yung adobo, di ba? So, ganoon namin binebenta yung mga machines natin sa Filmec na ganoon din po kapag maliligo lang din tayo, di ba? Pag naligo ka, kailangan mo magsabon, mag-shampoo, di ba? Tapos babanlawan mo. Oo, full pack, di ba? So, ganoon din sa mechanization. Hindi pwede na nag-land prep ako gamit ang 4-wheel drive tractor. Pero kapag nagtanim ako, manual. Tapos mag-harvest ako ulit. Mechanical na naman, mag-harvester na naman. So, parang ganoon yung binebenta na hindi pwede pag naligo tayo, hindi tinabanlawan. Kailangan full pack pa din para makuha natin yung full freshness. Ganon din sa may mga mechanization na aspect. Ganon, parang ini-entice natin sila na, iniinganyo natin sila na ganon natin binebenta yung crop establishment na wag natin tanggalin sa proseso ng pagsasaka. Full package, kumbaga. Full package pa rin, ganon. Kumbaga parang gusto natin na maipakita sa kanila na okay din na mayroong gumagamit tayo ng 4-wheel drive tractor, ng harvester, pero sayang naman kung mali-left out yung mga makineryang pantanim na yun yung magbibigay ng full benefits ng mechanization. So, yun yung gustong mabigay na unang mabigay ni Crop Establishment System sa ating mga magasakang ng palay.
Pangalawa naman, mapakita sa magsasaka kung paano ba gumagana yung mga makinarya through technology demonstrations. So ayan, so mamaya ko na siya i-explain sa may dulong part kasi medyo mahaba yun. So ito yung mga mga goal pa lang muna ni Crop Establishment System. So ayan. Ayan mga Karadyo Agri, sana ay nakapag-take down notes po kayo sa mga sinabi na ni Kuya Lloyd kanina. At makakatulong po ang mga impormasyon na ito sa inyong pagtatanim. Ayan. Wag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at magbabalik po si Kuya Lloyd para sa mga karagdagang impormasyon sa Crop Establishment System Advocacy Campaign. Ayan. Sa mga nagpaplano naman po na magsumite ng application upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang mga listahan ng PhilMech Office by region kasama po ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. For Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlinda T. Ramento through 0936-137-2292, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie P. Cachero through 0906-687-1855, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Cordillera Administrative Region covering Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. For Region 4A, covering Quezon, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine B. Valdez through 0977-822-9420, or you may visit Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. For Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth R. Calderon through 0906-841-4917, or you may visit PhilMech FMFOD office. For Region 5, covering Camarines Sur, Albay, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph D. Corporal Jr. through 0905-984-4402, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur. For Region 6, covering Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie G. Haro through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John P. Flores through 0961-204-4911, or you may visit Villar Seafood Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. For Region 7, covering Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo G. Jimenez through 0928-779-6220 or 0965-837-1758, or you may visit Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol. For Region 8, covering Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, you may contact Aben D. Noble through
0965-360-8692, or you may visit PRTNBC, AES Compound, Barangay Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. For Region 9, covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisel D. Salampit through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. Or you may visit DARFO 9, Lenienza, Pagadian City. For Region 10, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Biliabad through 0931-818-0358, or you may visit DANMA CLRC Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. For Region 13, covering Agusan del Norte or Dinagat Islands, Agusan del Sur and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle T. Paloma through 0938-321-1477, or you may visit DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City. For Region 11, covering Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental, you may contact Ms. Hazel B. Benavista through 0919-799-2413, or you may visit Darcy's Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City. For Region 12, covering Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan L. Modio through 0956-724-1821, or you may visit Filmic Region 12 Office, DARFO 12, Annex, Zone 3, Poblacion, Coronadal City. For BARMM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Y. Sangakal through 0930-346-8740, or you may visit Office of the Engineering Division, MA4, BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan po ang list of Filmic offices and regional focal persons po natin dito sa Filmic. Kung gusto nyo po magsumite ng aplikasyon, i-contact lamang po natin sila. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan with Kuya Lloyd, magbasa muna tayo, partner, ng mga comments or shoutouts sa mga live viewers natin sa ating Facebook page. Yan. Ayan, para po sa mga nanonood sa DA Filmec, good morning po kay Ma'am Nancy Kawas. Good morning din po kay Sir Pio Magana. At good morning po kay Ma'am Maria Sofia Malangkis from Matando Association here in Hindang, Leyte. Ayan. So, yan yung mga comments sa ating DA Filmic, partner. So, dadako naman tayo sa ating RCEF Extension Program Facebook page. Kay Sir Jason, ayan, good morning from Pangasinan. Meron din tayo dito kay Ma'am Dulce Bacolod. Good morning po. Watching daw po sila from Santa Rosa, Laguna. Ayan, ma'am, good morning po. Good morning po. Happy viewing. Yan. Sana nag-enjoy sila, partner. At the same time, nakakakuha sila ng kaalaman. Natututo sila. Yan. Para po ipagpatuloy ang ating talakayan, Kuya Lloyd, ano po yung mga components ng programang Crop Establishment System? Ayan, so nagabalik pa tayo. Ayan, magandang umaga ulit. Ayan, so start tayo sa advocacy campaign. So ayan, ito yung ginagawa natin na makinarang pantaning push na yan sa palayan. So ito medyo may bago kaming ginawa dito sa part na to. Diba kasi before usually pag may mga campaigns, seminars, yung mga tawag doon, experts na mga technical yung kinukuha natin, diba? I mean, we're not parang hindi naman natin ini-invalidate yung skills ng ating mga engineers, tsaka yung mga ating mga experts sa field.
Pero dito kayo sa advocacy campaign na ginagawa ni PhilMec ngayon na pinangunahan ng ACD, PMO, FNFOD, and TMTD, ito yung may kaibahan na farmer yung kinukuha natin ng mga speaker. Kumbaga tayo kasi 'di ba parang tayo sa DevCom, 'di ba? Gusto natin na yung ginagawa natin parang mas sa farmer kasi parang parang quick lang din info. Yung mga farmer 'di ba parang yung source of information kasi nila talaga nanggagaling sa kapwa farmer nila. Farmer to farmer approach. Farmer to farmer approach yung ginagamit namin. Kasi naniniwala kami na mas madaling tanggapin ng farmer information kapag sa kapwa farmer nila galing. Sa mga naka-experience. Naka-experience first hand na. kasi siya, no? Yes, oo. So kasi yung ginagawa namin, kukuha kami ng mga farmer experts na may mga experience na gumagamit ng mga makinerang pantanim for almost a decade. Ganun. So kumbaga parang championing their stories. Kasi parang yun yung one effective way kasi na parang yung mga farmer, di ba tayo mga, hindi lang farmer, tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga drama, di ba? In general. Kumbaga parang tayo, gusto natin ipakita sa kanila na wala namang farmer na nag-success agad sa isang try. Ganon din sa may crop establishment technologies o yung mga makinerang pantanim natin. Wala namang gumamit na one take or one gamit, successful agad sa buhay. So ganon natin binabanner na yung mga yan, mga successful na yung mga farmer na yan ngayon. Mag-isilbi silang inspiration or big brother doon sa mga bago natin kinuha mga farmer na gustong gumamit din at nabigyan na, ngunit nakadalawang isip. Although gets naman po natin sa ating mga nanonood din ng mga farmer na medyo mahirap po talaga na baliin din, di ba? Dahil nakasanayan natin yung mga manual planting, traditional. So talaga medyo mahirap. Tsaka yung nga tulad din ng mga experience before sa rice combine harvester, di ba? Nung dumating siya before, di ba grabe yung naging impact sa sa mga magasaka. May time sa sinusunog, di ba? Tinawag siyang halimaw. So, ganoon din namin tinitingnan yung sa crop establishment technologies na mahirap talaga kasi nga bago, di ba? At hindi pa nila nakikita yung full benefits. Kaya kami sa campaign, pinapakita namin through farmer din na dito kami nagsimula, natakot din kami nung simula. Ayaw din namin gamitin kasi parang ang hirap kasing isugal ng bukid di ba? Yun yung source ng income nila. Talaga, di ba? Parang ang hirap kahit ako din. Paano pag nag-fail yung isang planting season, di ba? Oo, di ba? Parang mahirap kasing bumawi. Mahirap bumawi. So kaya naiintindihan naman namin na na-explain din namin sa mga farmer na mahirap po talaga, naiintindihan po namin. Kaya kami po talagang gusto namin maging system po ito or complete process para makita nyo rin po. So first nga, advocacy campaign na merong magasalita na farmer expert sa crop establishment technologies, especially sa specific topic like sa transplanter, meron din sa precision seeder. Kumbaga para makita nila na ito yung benefits ng isa, ito yung benefits ng isa. And after nun, i-share nila yung success stories nila na pwedeng magbigay ng konting parang tawag doon, idea sa kanila kung paano ba nagsimula yung farmer. So after nun, magkakaroon kami ng evaluation din kung from the start magkakaroon ng pre. Kumbaga parang i-assess namin kung ano ba yung knowledge na meron sila about sa machines or about doon sa technologies natin. And after that, na nabigyan natin ng information, pinakita yung benefits, na-share yung mga success stories, meron tayo ulit na post-evaluation na kung nadagdagan ba yung knowledge nila or kumbaga meron silang change of perspective. Kumbaga parang binabago kasi natin yung mindset nila ay unti-unti through campaign. Kasi yun yung first step kaya system siya, yun yung first step, advocacy campaign. So after nun, kung meron tayong mga na-entice or nainganyo ng mga magsasaka, doon papasok yung second process natin, which is yung technology demonstration. Yung mga mag-sign up sa ating first advocacy campaign na Makinariang Pantanim, push na yan sa Palayan, sila din yung magiging participants ng ating technology demonstration. Kasi naman naniniwala kami sa crop establishment system team na dapat nga complete process siya. Siyempre, nabigyan mo ng information, na-entice mo, napakita mo yung benefits. Ano yung next, di ba? What's next? Doon kami nagbabank lagi na hindi pwedeng bitinin yung mga farmer, di ba? So, ayun. So, next na doon yung technology demonstration na actual operation ng mga machine sa field. Kasi naniniwala din kami na mga farmer ay to say is to believe. Di ba? You have the idea, nakita mo yung success stories niya, pero paano ba gamitin? Paano ba siya talaga nag-ooperate? Talagang efficient ba siya? So, yung mga maraming question kapag after advocacy campaign, ang daming question sa isip ng mga farmer, kahit hindi nila sabihin. Alam natin na may mga ganong instances. So kami, kaya binibigay namin na makita nila paano i-operate, makita nila paano kabilis magtanim, na pantay-pantay, and at some point, mabilisan, di ba? Kasi yun yung
problem minsan di ba? Kailangan, wala na tayong manpower. Kulang na yung manpower sa field, di ba? So, yun yung solusyonan ng mga makineryang pantanim natin. So, it's okay po mga karadyo agri na mag-hesitate, pero step by the step, sa-success tayo dyan. Ayan. So, ayan, going back. So, tuloy ko lang. No? So, yun. So, after ng technology demonstration, syempre, makikita na nila yung benefits talaga. Talagang yung actual. Diba? So, after nun, dyan nakapasok yung parang ating enterprise naman. Syempre, sabi nga natin, dapat complete process. Diba? Parang paliligo, diba? O, nagsabon na, nag-shampoo na. So, may next pa dapat. Kumbaga, wag nating bitinin na naintay sila, nabigyan ng information, nakita nila, nalaman nila kung paano gumagamitin, ano yung maintenance. So next doon, yung enterprise aspect naman natin. Kumbaga parang, hindi naman siya magkakasunod na araw. Kumbaga parang series talaga siya ng parang training, gano'n na. Nasa ilalim sila sa how to be, tawag doon, parang nilang gawing kabuhayan. Kasi halimbawa, nabigyan na sila ng machines. Di ba 50% nabanggit doon kanina na 50% ay nabigyan na ng mga crop establishment technologies. And 50% ng mga participants ay yung mga interesado ngunit hindi pa nabigyan. So, syempre, darating yung panahon na lahat naman talaga sila mabibigyan, di ba? So, kaya binibigyan namin ng sustainability ba? Hindi pwede na na-entice, na-inform, nalaman kung paano gamitin. Kailangan yung sustainability, kung paano nila magiging enterprise and business, andun pa din. Kumbaga, ayaw nating iwanan yung farmer na nakahang. Yun naman kaya system siya. Di ba before nabanggit ko na technologies lang, crop establishment, technology sub-projects. Kaya ginawa namin yung system kasi nga naisip namin na yung kalagayan ng farmer na ayaw din naman nila na nai-stop yung information nila na nagbibigay, di ba? Kasi nga ito push technology kaya nga makinerang pantanim push na yan sa palayan. Kasi nga kailangan talagang i-push. Oo, i-push sa kanila talaga na yung benefits, ganon. Kaya talagang full process. So after na maturuan sila kung paano i-handle yung machines, paano yung fees, mga singilan, ganon. So doon next natin doon yung 'di ba nagtanim tayo sa field. Doon tayo magkakaroon ng harvest festival naman na tinatawag. So syempre nga dahil nga na-inform, nakita yung actual, tapos nalaman kung paano gawing business. Syempre, ano ba yung parang turning point na parang mag-adapt talaga tsaka mag-utilize yung farmer? Di ba yung end result? And yun yung harvesting. Di ba? Kasi kahit ako dun halimbawa, farmer ako, di ba? Pinupot ko yung context na farmer ako. Siyempre, kahit nakita ko yung paano gamitin, nakita ko yung benefits. Pero pagkatanim lang yun, ang end niyan, yung harvest. Kung tumaas ba yung ani, gumanda ba yung kita ng magasaka. Kasi nga, at the end of the day, sinasabi namin na kailangan nyo pong umattend talaga sa Harvest Festival para makita nyo po yung complete talaga na proseso kung paano talaga siya sinasagawa. Kumbaga, hindi pwedeng iwanan namin kayo na natamnan na. Binigay yung machine, natamnan. Wala na. Kumbaga, parang kailangan makita ng buhay na patunay ba gano'n na evidence na ito yung naging ani nung tinanim ng mga makinaryang pantanim. Kasi parang at the end of the day, yung mga farmer gusto nila talagang kumita, magdagdagan yung kita, di ba? And ayaw naman natin ipagkait na hindi nila masaksihan yung ganda ng pagkatanim ng machines. Tas ito yung outcome. Ito na yung yung harvest, gano'n. Doon sinasagawa yung mga ini-invite ulit yung lahat ng mga nasa techno demo upang masaksihan nila yung mga tanim ng transplanter na ito na harvesting time na. Kumbaga parang matagal siyang price Parang nag-iwan kami na parang ito po yung fruits of your labor talaga. Parang para sa inyo ito yung matagal man. Pero ito na. Kumbaga parang ganoon din namin tinitingnan yung crop establishment system na medyo matagal man, mahirap man silang engganyohin na gumamit. And alam namin yung hirap talaga na isugal yung bukid. Pero ako personally, naniniwala naman ako na darating din yung time na yung mga makineryang pantanim parang harvester na rin. Ginagamit na siya, tsaka in demand na siyang gamitin sa ating field. Widely acknowledged. Yes, widely acknowledged na talaga. Kumbaga wala nang barrier na malayo tanim, mahirap gamitin. Saka marami talaga, Kuya Lloyd, advantage yung paggamit ng crop establishment technology. Isa na din siguro partner yung pagtatanim kasi 'di ba pag nagtatanim yung sa traditional nakayuko tayo ganon. So tayo lumulusong tayo sa bukirin. 'Di ba sa crop establishment technologies natin nakaupo na tayo doon, 'di ba partner? Matatapos na siya ng isang araw, 2 araw, ganon, hindi
kagaya before na inaabot na ng ilang yung araw. kanta pa na maghapon na Nakayuko, Yun din yung opo. parang gusto namin na binibigay namin talaga na gusto, hindi man i-rebrand siguro, pero parang gano'n, parang gusto namin i-rebrand naman na hindi na kayo maghapon nakatuyo, ay nakatuyo. Nakayuko, gano'n, na nagtatanim ng palay. Kumbaga ito na yung, kumbaga dati na maghapon kayo nakayuko, ngayon nakasakay na kayo sa machines, di ba? Ito na yung bagong mukha ng agrikultura eh. Hindi na natin pwedeng, kasi nga, di ba, nung nabanggit ni Sir Jet nung nakaraan na sa Y4M na yung average age na ng farmers nasa 55 to 60 years old na. So kaya minsan parang nagko-collab. Parang gano'n, parang nagko-collab na yung Y4M tsaka yung crop establishment system na ito, kayo na po yung next generation. Kumbaga parang, di ba sabi nga sa Y4M na kung walang gagamit ng machines, wala din. Kaya kumbaga parang magkapatid yan eh. Yung Y4M tsaka yung crop establishment system. Kasi kahit gaano namin i-campaign talaga, di ba, yung crop establishment technologies, palagyan na may mabigyan, may mag-adapt. Pero yung trend kasi ng average age ng farmers, pataas na ng pataas. So kaya magkapatid sila kasi kailangan mauna yung Y4M. Kasi kung walang gagamit, di ba, para saan yung pinamimigay nating mga machine. So ayun, so mensahe ko lang din po sa ating mga magasaka na nakikinig ngayong umaga na alam ko po na medyo mahirap po talaga na i-adapt natin or i-utilize natin yung mga makineryang pantanim, but I know po darating din yung time na marirealize po natin na ginagawa po ito ng gobyerno, especially ng PhilMec at ng ating mga implementing agency pa, kumbaga para sa inyo din po dahil nakikita po natin na yung trend ng ating mga edad na magasaka ay tumatanda na talaga. So gusto po namin na matulungan kayo na alam mo yun, na mapadali yung trabaho at mabigyan kayo ng mas mataas na kita. Ayan. Tsaka kung may mga anak din yung farmers natin, kuya, no, dapat i-encourage nila yung mga anak nila na To join, mag-participate, to engage sa ating agriculture. Maganda sa na nabanggit mo yung mechanization. Gian, no? Kasi parang ito yung naging parang problem namin din during campaigns. Okay, share ko lang siguro konti. Ayun, kasi parang, di ba ka syempre, we have the chance to connect with farmers, di ba? Yun naman yung kagandahan kapag face-to-face din. So may mga farmer doon na, ako sir talaga okay na ako sa mga anak ko, ayoko na, parang sinasabi ng mga farmers nila, na, ganun. ayoko na sila maging farmer din. Kaya kami sa campaign pa lang talagang inaano na namin na sir, may pag-asa pa yung pag-asaka. I mean, wag niyo namang tawag doon, talikuran yung yung pagsasaka na mismong kayo parang alam mo yun, yung mga anak niyo ayaw niyong mapunta sa pag-asaka. Although yes, we understand naman po and wala naman po kaming negative na reaction po when it comes to that, but we are rin po happy na if sa inyo po mismo, sa ating mga parents po, magsimula na ayun, lalo pag farmer po tayo, na try din po natin na encourage yung ating mga anak, ang ating mga nakababatang kapatid, na alam mo yun, na meron pa naman po tayong tawag doon, meron pa tayong chance na pagandahin po yung future ng ating mga anak through agriculture. Tsaka katuwang natin ang PhilMec, di ba? Yes, oo. Yan, katuwang natin ang PhilMec para mas mapagaan ang trabaho sa agrikultura. Oo. Tsaka yung sabi ko nga, ang goal ng PhilMec na walang maiwan, di ba? Lahat tayo nakasama sa proseso ng pag-asenso. Lahat tayo sa success. Sa success. Yes. Step by the step lang, kapit lang tayo at sa success tayo. Ayan. Ayun. Kaya ayun, sa pagdating ng RCF 2.0, no, sana ayan, sa ating mga magasaka na hindi pa gumagamit or mga gustong makatanggap ay sana po samahan niyo po kami at kita-kita po tayo sa field. Ayan, upang masaksihan niyo po kung paano gamitin at ano po yung mga benepisyo ng mga makanerang pantanim. Yan. Maraming salamat po Kuya Lloyd sa very informative na talakayan ngayon about sa crop establishment system. Sana nakapag-take down notes ang ating mga ka-Radyo Agri kasi this is a very informative session. Talagang makakatulong po sa ating pagpapalayan. Ayan. Wag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Rodelio Palma, chairman po ng asosasyon ng Abi-Abi at Magsasaka at Magpapali Farmers Association po. Ito pong binigyan nyo yung machinery nito, malaking tulong po sa aming mga farmers, lalong-lalo na po sa mga farmers ko at sa mga members at maliban po. Ito po ginagamit po namin sa rice at saka po sa mga vegetable, saka po sa mga cultivator sa mango. Nagpapasalamat po ako malaki sa RCEP, unang-una po sa
Senator Villar, maraming salamat po. Malaking tulong po itong naibigay niyong machinery sa amin. At yan po ang mga beneficiaries po natin na nakatanggap po ng makinarya mula sa Pampanga. Nawa po ay makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas po ang ating ani at kita. Ayan, very short na lang po Sir Kuya Lloyd. Kuya Lloyd, baka po meron po tayong gustong idagdag na information or baka po gusto yung trainings. Upcoming trainings or baka po may movie din kayo. Promotion ba? or syempre po i-shout out kasi meron po tayo. Baka magtampo, kuya. Meron po ayun, batiin ko lang pala, baka makalimutan ko yung mga ating mga farmer partners din. Ayan, sila Sir Morris, sila Sir Jerry, and si Sir sa Bungabon, pakipangalan. Pero sila kasi tinatap natin lagi na sila yung mga national na speakers natin talaga na sumasama sa Luzon, Visayas, Mindanao. So ayan, maraming salamat po mga sirs at na-appreciate po namin yung inyong mga tawag doon time. Kasi parang sila talaga, parang ang naisip nila during sa pagsama nila, kumbaga hindi yung monetary na nakukuha nila. Yung talagang gusto nilang mapalaganap na ito yung kagandahan ng makinarya. Kaya kami naman, hindi kami nahihirapan din during campaign, during Techno Demo, during Harvest Festival kasi guided kami ng mga farmer experts. Kumbaga, sinishare talaga nila kung ano yung knowledge na gusto nila ay. Kumbaga, hindi sila madamot. Kasi meron din sila mga innovations na sila talaga yung nag-start. Yun yung na-include namin sa machinery protocol namin ng seedling preparation. Na napapadali yung mga seedling preparation. Ganun. So, ayun. So, siguro ang huling mensahe ko lang sa ating mga, o abangan ng ating mga magsasaka. Alam ko po na lahat po kayo ay nagdadalawang isip pa man din ngayon na gumamit. Pero ayan, sana po samahan niyo pa rin po kami sa aming mga susunod na campaigns at mga technology demonstrations sa next SEM po. Once na dumating na po ang ating ay naantay na na fund. Ayan. So, and isang mensahe lang din po ulit na ayun po, alam ko po na medyo tawag doon, may mga hindi pa nabibigyan ng mga machines. So, ayan. So, gusto lang po namin i-address na ang Filmec po ay ginagawa naman natin ng lahat ng best natin upang mabigay po lahat ng serbisyo para sa ating mga magsasaka. So, ayan. Unti-unti lang po natin na intayin and hopefully po ay magamit na rin po talaga yung ating mga makinaryang pantanim. At ito po yung tagline namin na sana po ay matandaan nyo din. Para po nakita-kita po tayo ay sabihin nyo po na, ito sir, yung nag-iwa ng makinaryang pantanim, push na yan sa palayan. Kasi nag-ibigay din tayo ng during campaign ng mga damit, cap, and bag na may mga makinaryang pantanim, push na yan sa palayan. May mga tagline. Oo, tagline. Kumbaga para maalala nila. Kumbaga hindi man sila gumamit, pero ito yung inattendan ko na seminar, ito yung inattendan ko na campaign na makinaryang pantanim, push na yan sa palayan. So, yun lamang po at maraming salamat po. Thank you so much, Kuya Lloyd, para sa mga impormasyong ibinahagi nyo po sa ating mga karadyo agri. Ayan, hanggang sa susunod po, muli. maraming salamat, Kuya Lloyd. Ako po si Carl. At ako naman po si Gian. Dito po nagtatapos ang episode tungkol sa Crop Establishment System Advocacy Campaign kasama si Kuya Lloyd Mina. Lagi po kayong tumutok at makinig, maging updated sa RCEF Mechanization Program. Ako po si Gian. At ako naman po si Carl. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.